Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, good afternoon. So nandito naman po tayo sa Asia Workshop. So excited po kami sa inyo na i-share itong video na ito. Ito po ay part 2 nung videos na ginawa namin dun sa cover ni Ma'am Sophia. So actually yung first video po, kung hindi nyo pa po napapanood, yung part 1 nung ginawa namin cover na satin kay Ma'am Sophia. So mag-iwan na lang po ako ng link sa ibaba. So ngayon po yung pong part 2 natin is nagpagawa uli si Ma'am ng sopa, yung ano niya, nung sopa sala set niya na satin cover din na blue-green yung cover niya. And then nagpagawa din siya ng cover dun para dun sa Cleopatra niya. And then nagpa-additional po siya ng satin cover, pero this time maroon at saka gold po yung ginamit natin. And then yun po, pati yung curtains, nagpa-request na rin po si Ma'am. So very thank you po talaga sa inyo, Ma'am, sa yung mga pinagawa mo sa amin. Talagang very challenging kasi talagang yung satin talaga medyo mahirap talaga siyang gawin. So pero yun nga, tinanong ko na rin si Ma'am regarding dun sa bakit satin yung napili niyang cover. So eto guys, so bakit satin pala yung napili ni Ma'am. So ayon kay Ma'am, then dun sa research din natin na tinignan natin, na yung palang satin cover is nakakaganda rin pala talaga siya ng skin. Oo guys. So kung kayo po meticulous pagdating sa balat, so gamitin nyo po yung satin. So I recommended you satin cover po yung gamitin ninyo. And then kung po meron kayong konting sira sa buhok or may sira yung buhok ninyo dahil sa pagkukulay or ano-anong linalagay natin sa buhok, may tendency pong masira yan. So nakakatulong din po yung satin fabric para po matanggal yung sira ng buhok ninyo. And then yun po, mas maganda po siyang gamitin kung dun sa pillow cases, pillow covers ninyo, okay, sa Trufelo. So maganda rin pong gamitin yung satin cover. So kaya pala din, ganun din ang request ni Ma'am na gawing cover dun sa sopa sala set niya, and then dun sa sofa bed niya. So yun, again then ituturo din namin sa inyo rito sa video na ito kung paano mag-measure gamit ang pattern paper. So bakit pattern paper yung ginamit namin? Para din po makuha natin yung tamang measurement dun sa both side, especially kung hindi pantay po yung kamay ng upuan. And then yung design na makukuha natin yung tamang angle niya. So ituturo din namin dito sa video na ito. So before we start, so yun po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, so please pa-hit na lang din po yung subscribe, and then pa-hit din yung notification bell para mas updated ka sa mga bagong pinopost natin. Again, thank you, and sana magustuhan nyo po itong video na ito. Okay, let's go!
base, yung cortina at saka yung Cleopatra na Oh. dadalhin niyo. Oo. Yung mga una hindi pa. Sisingin Sabay dito. na namin yung unan, Sabay ma'am. namin. Pero alam talaga makaalos ako mga bilang zipper eh. Yung zipper lang talaga yung ano, ma'am. Patagal. Baka kung walang available ng telo, ordering ko pa yung mga 2 days. Yung meron na yun baka. Nung kasi meron eh, nabibili rin kasi minsan eh. Kaya medyo nagtatagalan dahil sa... Yung iba kasi na hindi suki doon, ma'am, sa nakita na nila may dumating na sa tin, kinukuha na nila. Lalo na yung mga nagpapagawa ng tindahan. Maramihan din sila kumuha. Yung sa amin kasi, ma'am, ina-order pa nung may-ari. Kasi kilala naman kami nun. Pag wala, no-order mo. Sila kung ano lang nandun, kuha lang. Lang. Wala si Yuna. So, ayan guys, yung pagsusukat natin ng corner ng kamay ng sopa. Pwede na. Ayan. Isang sukat lang siya. Ayan, ginawa na rin natin. Ayan. So, yan yung next na gagawa natin ng cover. Ayan. So, padron yung gagamitin natin dito. Okay? Let's go. So, ayan guys, yung pagkukuha ng sightings ay sa front. Yung ganito. Ayan, yung kurba na yan. Ayan. So, ayan, kailangan gamitan ng pattern paper. Ilabas niyo tubig, kuya. So, ayan guys, gugupitin na natin after natin masukat yung harapan. Ayan. So, ayan, pag ganyan, pag ginagamitan ng pattern paper. Ganda na pusa. Ayan. Eh, pusang ganyan eh. Na, higa para mga aso. So, ayan o. So, kukuha na natin to ng angle. So, ayan, gupitin lang. And then, yan na yung gagamitin nating padron. Kasi guys, kailangan meron yan padron para makuha talaga yung totoong sukat. Yung edging ng mismong tahe. Edge ng mismong tahe. Ayan, para mahulma. Okay. So, ayan ulit. So, okay. Let's go. So, ayan guys. So, yung sandala naman. Ayan. So, isa. So, since hindi pantay, kailangan makuha yung sukat. Ayan. Para sa buong sandalan. Ayan. Okay. Let's go. So ayan guys, yan yung pinadagdag ni Sophia na cortina, then yung kanyang sopa. Ito. So sa sopa niya yan. So ito yung ginamitan natin ng padron. So yan. Yan yun. So once after mong masukatan ng padron na yung paper yung ginamit mo, so ito na yun. So susundan mo na lang yung sulok niya para makuha mo yung mismong shape nung kanyang
Yan yung arms. Yung arms ng upuan. Then, ito na yung ibang nagawa. Okay? So, ito yung additional na kortina. And then, ito pa yung mga gagawin. Then, ito pa, guys. So, sabi nga nila, hindi lang daw part 2. So, meron pa tayo part 3. So, ito naman, ito yung napili na sumunod na kulay ni Ma'am Sophia. Ito yung para sa kortina. Yan. And then, ito para sa kortina, yan. And then, ito yung para sa isang set naman yan na sopa. Diba? Ang ganda, oh. Diba? And then, syempre, ang katerno niya is gold. Yan, gold tsaka kuhan. Gold and maroon. So, yung may mga favorite ng maroon, yan. Diba? Ganda ng combination na. Yung cortina na plain na maroon. And then, yung seat cover na maroon. So, excited na rin ako dito pag natapos natin, no? Pero for the meantime, yung isang set muna ng additional sopa ni Ma'am. Okay. Same nung kulay nung ano niya. Same kulay nung sopa bed. And then, so ituro, pakita ko na rin sa inyo yung mga option. Actually, ito yung mas mahirap na parte. Yung mamili ka ng kulay. Kasi sobrang daming kulay na pamimilian. Minsan, hindi mo na alam kung alin dyan. Ayan. Actually, hindi lang yan. Marami pa. Marami choices. Ayan. Satin. Ayan guys. So, tahi na muna natin. And then, ipakita namin sa inyo yung finished product nito mamaya. So, okay. Let's go. So, ayan guys, tinatabas naman natin yung satin na fabric yan, yung part 2 nung pinagawa ni Ma'am Sophia. Ayan. Yan yung ikakabit natin sa sopa. Nung una, kinabit natin yung blue-green. Ngayon, maroon naman. So, ayan yung design. Same design din naman. Guys, pero yung kulay lang ang iba. So ayan, nagawa yan yung sa sopa. Then ito yung mga natapos na. So ayan, natabas na namin. So ito yung para sa additional pillows. And then ito naman yung sa yan, yung mga parts ng parts by parts ng sopa. So, mamaya, assemblein yan. And then, siyempre, kung merong ganitong klase ng cover, meron din tayong pang-cortina. Siyempre, matching curtains. Ayan. Yan yung para sa curtains natin. So, ayan, natabas na rin. Nagupit na. So, mamaya, tatahin na lang natin. Ayan.
cover naman, sofa cover. So, yan. Patahin na natin yan. Okay. Let's go. So, ayan guys, yung tapos na yung kortina. And then, ngayon, ito namang sofa. Yan. And then, yung mga pillows ito. Pillows. So, ayan, yung iba-ibang klase. May ibang size ng pillows. So, ito yung set na kasama nitong maroon and egg yellow. Yan, egg yellow din yung pillows. And then, ito yung additional ni ma'am. Doon sa first batch, yung gold. So, yun dati yung una nating video na pinakita natin doon, yung part 1 nito. Yung kortina niya, blue-green at saka gold yung combination. So, yung pillows ng sofa, dapat gold din. So, ito, yung additional. So, nagpa-additional si ma'am. Ito, yung tatlong pillows. Okay, yan. So, tapusin natin to. And then, okay, see you later guys. Let's go. So, good morning guys. So, ito na. Natapos na natin yung second batch ni Ma'am Sophia. Actually, na-deliver na natin yung additional niya na curtains. So, this time, ito, natapos na natin yung mga seat covers. Yan. So, ito yung additional. Yan. So, di-deliver na natin ngayon guys. So, tara, set up na natin. A few